Hi, hello mga kaibigan, mga kapanalig. Kumusta naman kayong lahat? Ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan tayo. Ngayon ay nasa ika-16 na tayo na araw sa buwan ng Nobyembre at araw ng Sabado. Ngayon naman ay magsisimula ang nakagisna nating simbang gabi, Misa de Gallo, 9 na araw na paghahanda sa pagsilang ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Sana ang ating pagdiriwang ng Misa de Gallo sa 9 na araw ay maging mabunga at maging tapat tayo sa paghahanda ng ating sarili upang sa pagdating ng kaarawan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo ay madama natin ang tunay na kagalakan sa ating puso at sa ating pagkatao sa kabuuan. Ang ating ebanghelyo na pagnilayan sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 33 hanggang 36. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Alam natin na sa unang linggo o sa unang mga araw ng pagdiriwang natin ng Misa de Gallo ay maririnig natin palagi ang mga pagbasa tungkol sa mga gawain at misyon ni Juan Bautista. Sino nga ba si Juan Bautista? Napakalaki ng papel ni San Juan Bautista. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo, makita natin na si Jesus na nag-uusap at kinakausap na yung mga tao ay nagpapaalala na kung si Juan ay dumating at nagpapakita na siya ang nagpapahayag ng mabuting balita at maraming mga tao ang nagkaroon ng pag-aakala na akala nila yung hinihintay nila na tagapagligtas ay si Juan na. Ngunit sabi ni Jesus, kung maraming nagtiwala at kung si Juan ay siyang nagdadala ng ilaw upang magkaroon ng liwanag ang mga daanan ng mga tao, mayroon pang isang mas malaking magpapatunay sa napakalaking misyon ni Juan at magpapatunay na mas mataas pa kay Juan Bautista. Sino kaya yon? Ito ay walang iba kundi si Jesus mismo. Si Kristo na siyang ating kinikilala na tagapagligtas. Siya ang anak ng Ama, siya ang ating Panginoon. Siya ang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan nating lahat. Kaya mga kapatid, kung si Juan ay kinikilala na siyang naging instrumento, yung tagadala ng ilaw, sana tayo rin ay maging kagaya ni Juan. Maging liwanag din sana tayo sa mga kapatid nating naligaw ng landas at nakaranas ng kadiliman sa kanilang paglalakbay sa buhay na ito. Tayo ay maging tapat, bitbit natin ang ating mga ilaw. Ang ilaw na ito yung ating mga mabuting gawa, ito yung ating pananalig at pananampalataya, ito yung ating pagsasaksi sa kabutihan, awa at kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sana maging totoo tayo. Sana maging tapat tayo sa ating tungkulin na magsilbing ilaw sa bawat isa. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, naway maging tunay kaming saksi sa iyong paghahari. Na maging instrumento kami ng kaliwanagan sa bawat isa. Upang sa gayon ay walang miisa na maligaw ng landas. Amen.